PM dyan daw sa Naga, kailangan daw kasing i-check itong ginagawa ng DPWH na paglilinis ng mga kanal. Ng mga Utangin na, pati paglilinis ng kanal, tinitingnan mo, anak ng tinapay, kanina oath-taking. Ngayon naman, paglilinis ng kanal, gayahin mo na si General Torre, magkalkal ka na rin ng imbornal. Total naman, diyan ka nararapat. Parehas naman kayong putangin na yung mga quality ng mga trabaho nyo, pan-janitor lang. Tama, kalkalin mo yung imbornal. Putangin na, tinitingnan niya pa yung kanal, oh. Anong meron dyan? Oh, tangin na, dumi ng tubig ah. Inumin ko kaya yan. Oh, Chayan, ito na yung trabaho ni Bongbong, mag-inspect ng mga imbornal. Tangina, busy. Bilib na bilib ako. Pucha, si Pangulong Duterte noon, hindi mo nakita nag-inspect ng kanal. Kasi tangina, trabahong barangay naman yan. Di sana kung gusto mo pala ganyan, nag-Metro Aid ka sana. O kaya nag-barangay chairman ka sana para wala kang ginawa kundi silipin yung mga estero sa mga barangay mo. Magandang araw mga banateros. Eto na naman, nandito na naman ang pinakapaborito ninyong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balong ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buhin, dot, palamunin, sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bakang, adik, pusher, kawaran, kurakot, magdanako, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga impakto, mga engkanto, mga mangkukulam, mga malawan lupa, mga taga-impyerno, mga demonyo, satanas, hudas, brabas, estas. Kamusta naman ang buhay-buhay? Nako, alam nyo, natutuwa ako. Very enthusiastic ang mga banateros worldwide. Very happy and very alive. Mataas ang moral ng mga banateros at ng mga Duterte diehard supporters. Nako, pero syempre, bago tayo magsimula, paalala lamang doon sa mga nanonood ngayon dito sa ating channel, make sure na kayo po ay nakasubscribe, hit the notification bell, at make sure, gawin na natin to religiously, na kapag nanonood kayo, click ninyo yung share, like, share, at i-share ninyo sa inyong mga social media accounts. Pwede ninyong i-share sa mga YouTube channels ninyo, sa newsfeed ninyo sa YouTube. Pwede rin nyong i-share sa inyong Facebook pages. I-share ninyo sa mga kaibigan nyo, mga group chats ninyo. Ngayon pa lang mga bossing, kailangan sinisimulan na natin kung meron silang makinarya, may makinarya yung mga kalaban natin dahil sa dami ng mga ninakaw nila na pera ng taong bayan. Kung matatandaan ninyo sinabi doon sa text messages na pinakita ni Leviste sa mga congressman, o pinakita daw sa kanila na yung mga pera na ninakaw sa customs, ninakaw sa flood control project, napunta daw yan sa mga kandidato at mga kumakandidato noong alyansa. Oo, yung alyansa, kasi unity yung unas, biglang alyansa ng mga mambubudol sa Pilipinas, alyansa ng mga kawatan, alyansa ng mga magnanakaw, alyansa ng mga satanas sa Pilipinas. Napunta daw dyan yung pera. Oh, ayan kita nyo naman, hindi sila nangampanya, pero nanalo ang mga buwaka ng shit. Oh, kaya mga bossing, gusto ko mag-subscribe kayo dyan sa Boss Dada 2.0, yung YouTube channel natin. Mag-subscribe kayo sa Facebook natin at yung bagong Facebook natin, ang Boss Dada Facebook. Yung picture nun, yung nakatingala akong ganyan. Oo, makikita niyo yung poging-pogi yan. Payat na. Oo, makikita niyo, syempre, ba tayo pumayat? Syempre, kayo yan. Salamat sa Baker Medical Aesthetics, Miguel Baker. Shout out. Ayan, so follow kayo dyan. Ang lakas na nung mga reels natin dyan. Dyan na ako nag-upload ng mga reels. Alam nyo, hindi ako masyadong nag-upload dito sa Facebook page natin na Urig, yung may 300 plus thousand subscriber. Kasi hindi niya nire-recommend lately. Bumaba yung engagement nun kasi pinapatay talaga ng mga fact-checker ng Meta. Pero wag kayong mawawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang. Nag-upload pa rin ako dyan. Pero ang problema kasi, kailangan nyo pang puntahan yung aking page. Para yung Boss Dada na official, kailangan mo pang puntahan para makita mo yung activity doon. Hindi katulad doon na pinopromote or nilalagay automatic ng Meta sa newsfeed dahil sa putain ng mga fact checkers ng Meta ng mga kupal.
pucha, puros kabulastugan yung mga pagre-review nila ng mga content mo, hindi nire-recommend. Kasi kaya nila nilagyan ng mga violations yun para yung channel. Kasi sobrang lakas talaga nung page natin na yan eh. Oo, pero wag kayong mag-alala kasi nga kaya tayo gumawa ng isa pang page. Hindi monetized yung page na to pero ginawa natin yung isang page na Boss Dada 2.0 na Boss Dada Facebook page na version 2. Oo, yung version 2 na Boss Dada. Kaya natin ginawa yun kasi yun may pag-asa yung palakasin din natin yun para dalawa na yung pagka nawala yung yung restriction dun sa isa o di dalawang malakas na yan, mas marami tayong boses. Bakit importante ha? Paliwanag ko ha. Bakit importante? Alam mo, napakaganda. Napakaganda nung pagdideklara ni VP Sara ng kanyang kandidatura ngayon. Bakit? Bakit maganda 'yon? Ipaliwanag natin. Hinaan natin yung background music para magkaintindihan tayo. Kaya maganda yung na 'yon, yung pagdedeclare niya kasi wala namang pera si Inday Sara eh. And indication 'yan, mga bossing. Indikasyon 'yan na si Inday Sara hindi tatanggap ng anumang pera mula sa mga oligarko, mga campaign funders dito sa Pilipinas. Hindi siya tatanggap ng pera. Sigurado ako. Kaya niya dineklara na yan as early as now. Kasi lahat ng gagawin ni VP Sara ngayon as good as pangangampanya na yan. Pangangampanya na yan, oo. Parang nilagyan lang niya ng nilagyan na niya ng kulay since nagna-number 1 naman siya sa survey na gusto niyo rin niya naman ako maging presidente. Nagpapa-survey din naman kayo. Di sige. Sige, susundin ko yung gusto ninyo. Ngayon pa lang, parang ang makinarya ng mga kalaban. Ang makinarya ng mga kalaban, pera na sa inyo mismo galing. Yung mga ninakaw nila sa Kaban ng Bayan, yung mga insertion nila, yung mga komisyon nila dyan sa DPWH at kung saan-saan pang mga pinagnanakaw nilang lupalop ng mundo. Gagamitin nila yan para sa kanilang pagkling o paghahawak sa posisyon. Ganun ang gagawin nila niyan. Ngayon, tayo, si Inday Sara, wala namang pera yan. May pera sila, pero syempre, alam nyo naman, gumagastos din ang mga yan, punta ng Hague para yung kanilang ama ay masamahan doon. Pero alam ninyo mga bossing, hindi yan, ito'y maganda ito kasi nga, parang binibigyan ni VP Sara yung mga Pilipino ng mahabang panahon para ikampanya siya. Sino ba magkakampanya kay Inday Sara kundi tayong mga Pilipino? Tayong mga nagmamahal sa bayang Pilipinas, tayong mga nagmamahal kay Pangulong Duterte na hinayop, sinalaula, binalahura, binaboy-baboy nitong mga buwaka ng inang mga dilawan tae, mga loyalistang traidor at mga komunistang muntik ng maubos. Tayo ang mga ngampanya kay Inday Sara. Kaya nga alam mo, natutuwa ako sa aking Facebook. Nakikita natin na ang daming mga Pilipino na nagsasabi na simula na, ngayon pa lang mga ngampanya na kami. Itong maganda ha. Wala namang sinabi si Inday Sara na ikampanya nyo ako. Sinabi lang ni Inday Sara na realize ko at I will take the opportunity. Yung feeling ko na gusto ng Panginoon na gawin ko sa buhay ko, yung purpose ko, nahanap ko na at ito ay maglingkod sa bayang Pilipinas. Sige, ako'y magdedeklara ngayon pa lang. Pinakamaaga sa lahat ng magdedeklara. Natatakbo ako. Kita mo naman nagkagulo. Tapos lahat ng mga Pilipino sa buong mundo hanggang sa abroad nagsasabi na nako, tutulong kami. Tutulong kami. Ito lang to ha. Gusto ko lang kasi baka marami na mga tarantado dyan na mag-take advantage ha, lalong-lalo na yung mga putang ng mga mukhang pera ha. Mga mukhang pera ng mga vloggers ha. Ayaw na ayaw ng mga Duterte. Ito, hindi tumatanggap ang mga Duterte ng kahit ano. So wala na kahit isang mga Duterte vlogger supporter ang hihingi ng pera para kunyari ikampanya si Inday Sara. Gagamitin na naman nilang scam yan ha. Mapapasama pa si Inday Sara niyan. Masama yan. Walang ganun. Alam ninyo, hindi ninyo kailangan gumasta. Let's say, sa sarili natin. Ako, gagasta ako, magpapagawa ako ng mga tarpaulin ni Inday Sara. Ako mismo, tas ilalagay ko dun donated by Boss Dada. Ako mismo magpapagawa ng mga tarpaulin niya. Pero hindi pwedeng humingi ng kahit na sino na nangihingi ako sa mga subscriber, follower ko ng mga pera para pampagawa ng ganito, ng ganyan, ng ganito, ng ganyan. Huwag kayong maniniwala doon. Kung may pera kayo, may pera kayo. Tapos gusto nyong i-donate kung kanino para, halimbawa, mayroong isa dyan, nagsasabi ka, pagawa ako ng tarpaulin, magpapagawa ako ng ganyan, magpaparinig, wala akong pera. Huwag nyong bibigyan ng pera yung mga yun. Huwag kayong magpa-scam.
Huwag kayong magpabudol. Alam ko passionate kayo. Alam ko gusto nyong tumulong in your own way. Kaya nyong gawin yan. O kung may pera ka na i-donate doon, puta wag mo nang i-donate doon. Magpagawa ka na lang ng mga sarili mong parapernalya para kay Inday Sara at in your own way ipamigay mo. Lahat tayo kailangan kumilos. Hindi kaya ng kaya naman ni Inday Sara manalo. Pero mas maganda kung tayo mismo organic mula sa ground. Kahit sa ayaw at sa gusto niya, ikampanya natin siya. Oo, walang ibang magtutulungan dito kundi tayo. Napakalakas ng kalaban natin ha. Binigyan tayo ni Inday Sara ng napakahabang panahon para i-organize natin ang ating mga sarili, para gamitin natin ang ating mga plataforma, yung ating mga social media accounts para ikampanya siya. I-flood natin ang social media ng pangangampanya kay Inday Sara ngayon pa lang. Tayo ang mangangampanya sa kanya. Tayo ang tutulong sa kanya. Sa ayaw at sa gusto niya tutulong tayo. Pero huwag kayo magpapabudol. Maraming gagamit nitong opportunity na to. Maraming mga scammer na mga tarantado dyan na magme-message na sa inyo. Magko-content na yan. Papagawa ako ng ganito. Magpapagawa ako ng ganyan. Magpapagawa ng ganyan. Tapos kayo naman bigay ng pera. Huwag ganun. Yung mga pera ninyo, kung meron kayo, magpagawa na kayo ng mga parapernalyas na sa inyo. Napakarami naman sa social media. Hanap lang kayo sa Facebook. Alam mo, gusto nyo magpagawa ng pin. O si Claudie Encart, yung kaibigan natin na naggagawa ng mga parapernalyas ni Boss Dada, yung mga t-shirt ni Boss Dada, yung mga bring pre-RRD home ng mga sombrero natin. O ay hanapin ninyo yung Claudie Encart. O pwede kayong magpagawa dyan, mag-message kayo sa kanila, sir, magpapagawa ako ng 5 t-shirt. O tapos bibigay ko sa mga kamag-anak ko. O ganun, kung may pera kayo, gawin ninyo on your own. Wag na kayong umasa. Bibigay nyo sa ganitong vlogger, tapos magre-reklamo kayo. Nagbigay ako ng pera dyan O nasa na? Wag ganun. Kayo na mismo. O kung gusto ninyo, meron kayong GC na magkakaibigan, gusto nyo tumulong kay Inday Sara, oy, paggawa tayo. Kay BP Sara ng magambag-ambag tayo magkakaibigan o tagpa 500 tayo. O magpagawa tayo ng ng mga sticker, ilagay natin sa mga motor natin. O ganun. Tayo mismo. Putang ina ng mga dilawan. Putang ina ng mga pulahan loyalistang tanga na yan, mga mga kalabit penge na yan. Yung mga hayop na mga komunista na yan, putya, ipakikita natin kung gaano kalakas ang mga Pilipino, gaano kalakas ang mga baratero sa buong mundo. Ako magpapagawa din ako. O dyan kay Claudine Encart, magpapagawa ako dyan ng mga Inday Sara 2028. Ngayon pa lang, magpapagawa na ako niyan. Personal yan. Hindi nyo pwedeng yan. Baka sabihin nyo, disqualified si Inday Sara, ang aga nangangampanya. Hindi siya ang nangangampanya. Kami ang nangangampanya para sa kanya. Wala kaming bayad na tatanggap dyan. Joy nga lang natanggap ko nung Pasko dyan O tayo. O so ganun yan. Kaya kailangan mag-follow, mag-subscribe, mag-share kayo dito sa ating Facebook page, sa ating YouTube, lahat yan. Lumalakas, gumaganda na naman yung ating engagement. Ipagpatuloy natin yan. Yung ating isang Facebook page na nila, tuloy-tuloy pa rin, lumalaki pa rin. Ang dami pa rin nagfa-follow doon. Bagamat hindi na nila nire-recommend yun sa mga newsfeed ninyo. Puntahan ninyo, Boss Dada Official dyan sa Facebook. I-share ninyo yung mga katarantaduang ginagawa natin dyan. Galit na galit sila ngayon, kabang-kaba sila ngayon. Mga bossing, ako na nagsasabi sa inyo. Sa totoo lang, yan nga pag-uusapan nga natin yung mga pag-usapan natin yung tawag dito, yung mahaba-haba tong intro ko kasi madami akong gusto sabihin sa saya ko kasi mamaya hindi ako makakapag-vlog ng umaga mamaya. Kasi meron tayong importante. Nako, ito pinakamaganda. Abangan ninyo sa Vox Populi sa Sabado. Meron kaming guest. At yung guest namin, pinakamalakas sa buong mundo. Abangan nyo yan. Malupit na malupit, humahagupit. Meron kaming isang matinding i-interviewin na sigurado ako na magugustuhan ninyong lahat. Ito na, magte-trending ito, sigurado. Malupit ito, sumasabog ito, sumahagupit ito. Excited na ako, kaya nga parang hindi ako makatulog Ire-ready ko yung sarili ko, magsusot ako ng magandang damit. Yung relo ko, mamimili ako doon sa mga relos ko na umiikot kung sino doon ang gagamitin ko, kailangan yung pinaka-espesyal. Tapos magpapabango ako dahil crush na crush ko yung kakausapin namin. At magtututbrush ako minuto, magbabaon ako ng maraming bubble gum. Kasi baka mamaya maamoy niya yung hininga ko. Nakakahiya naman. Abangan nyo yan. Hindi ko muna sasabihin kung sino. Abangan nyo na lang sa Sabado Abangan nyo na lang sa Sabado. Naku po, matinding dito. Napakahirap hagilapin nito. Napakailap nito, pero nagkaroon tayo ng opportunity para malinawan lahat ng mga katanungan. Kaya naku po. So ito nga.
So ito na nga, ito kasing mga maraming mga nagtatanong sa akin ni Boss D, ang aga nagdeklara ni Inday Sara. Oo, maaga talaga siya nagdeklara kasi nga gusto niya as early as now manginig ng mga punyeta. O kita mo nanginig lahat. Nanginig yung mga dilawan. Nanginig yung mga putya. Magmi-meeting na yung mga tarantado. Nag-aaway-away na yung mga gago. Nag-aaway-away na. Mantakin mo si Jesus Palsis na tanga. Mantakin mo nag-aaway-away na sila. Gagalit na sila kay Risa Ontiveros. Hoy Risa Ontiveros, kapal ng mukha mo. Hindi ka pwedeng tumakbo. Ito mga kandidato namin. Putyahin lang yan. Si Ma'am Aquino, inaaway na ng lahat ng mga dilawan. O makikita mo si Ma'am Aquino na parang gusto na talagang umalis sa mga dilawan na dumidistansya, amigo na siya O ngayon inaaway na siya ng lahat ng mga dilawan. Walang mga prinsipyo talaga mga putangin na yan Pati mga kakampi nila inaaway nila dahil alam nila ayaw talaga nila nitong mga nangyayari. At sabi ko nga sa inyo, kinikilig pa rin ako dito sa mga nangyayari pag nakikita ko yung mga meltdown ng mga troll army nila. Pag nakikita mo yung mga vloggers nila na putangin na hindi na alam paano iti-twist tong issue na to na pansariling interest lang ni VP Sara yung natural gago. Natural, lang tumakbo siya ng interest ng kapitbahay niya. Siyempre tatakbo siya para sa sarili niya, para manalo siya, tapos pag nanalo siya, gagampanan niya yung trabaho niya, tanga. Itong mga to, pansariling interest, natural. Bakit? Si Bongbong ba nung tumakbo, hindi ba pansariling interest yung niya? Di ba sabi nila, I will redeem the name of, the name Marcos. O, hindi pansarili yun, mga gunggong. O anong ginawa nila nung nanalo sila? Di ba pinagdanakaw nila yung mga pera? Di umano pinagdanakaw nila yung mga flood control project, di ba? Yung mga kaperahan dyan. O hindi ba pansarili yan? Tangina ninyo. Linis-linisan kayo, mga hayop kayo. O so eto nga si Inday Sara, Diyos ko po, talagang nawindang ang mga Pilipino. Sabi nila, bakit ang aga naman? Maaga, kasi nga, pinapatay na kagad ni Inday Sara yung mga kalaban niya as early as now. As early as now, ngayon, alam na siya yung kasi kung bukas ang eleksyon, siya na ang magiging presidente. So ngayon, nakatayo na siya. Tatayo ako. Sinong lalaban sa akin? May hawak na siyang gloves. Sinong lalaban sa akin? O putya yan. Ngayon, hindi ngayon alam. Netong mga sa kabila kung hindi sila prepared Ready na si Inday Sara makipagbalagbagan sa kanila pero hindi sila prepared. Hindi nila alam kung sino yung kanila magiging standard bearer. Pare-pareha silang mga bulok. Bulok ang dilawan, bulok ang pulahan. So, paano na yan? So, ngayon, ang issue na nga kay Inday Sara, sinong tatakbong kasama niya Hindi na nila alam talaga kung anong gagawin nila. So, itong mga dilawan, hindi na rin nila alam kung sinong kandidato nila. Nag-aaway-away na sila. So, as early as now, giniba na kagad ni Inday Sara yung mga kalaban niya as early as now. So, ang kagandahan nito, lahat ng gagawin ni Inday Sara ngayon, nakikita na ng tao. Lahat ng mga kikilos niya ngayon, para na siyang nangangampanya. Hindi man siya direktang nangangampanya, pero lahat ng gagawin ni Inday Sara ngayon, magre-reflect na sa kandidatura niya. O yung mga kalaban, putya, kailan kayo magsisimula? Si Ontiveros, pasayaw-sayaw pa ng gano'n ng Santo Niño, pasumba-sumba pa si tanga. Paano? Yan ang pangangampanya mo, magsumba-sumba? So, mapag-iiwanan sila ni Inday Sara, kaya kung ako sa inyo, ilabas nyo na kung sinong barahan nyo para ngayon pala maglaban-laban na tayo. Para alam na ng mga Pilipino kung sino-sino yung mga ilalampaso ni Inday Sara. Pati yung mga congressman. Nag-aano na sila, nagdadalawang isip na sila. Susuportahan ko pa ba yung impeachment ni VP Sara? Bakit ko susuportahan yung impeachment ni VP Sara? Si Bongbong, mahina na. Merong ipinangako si Bongbong sa amin, kaya kami pumirma. Si Romualdez, di umano sinabi to ni Toby Chanco, merong pinangako sa amin na pera nung pumirma kami. Ibinenta namin yung mga pirma namin kapalit ng mga programa, hindi natuloy. Hindi natuloy kasi nga nagbantay ang taong bayan doon sa GAA na bago, yung ating budget para sa 2026. So, hindi alam kung saan kukunin yung utang tapos hindi pa natuloy. Siyempre, pumirma ako nasaan? Bakit? Na-impeach ba si VP Sara? Na-impeach dito pero hindi naman nag-push through doon Hindi naman na-impeach sa Senado So, forfeited yan. Wala yun sa usapan natin Ang usapan natin, pipirma kami, sinakripisyo namin yung mga pangalan namin dyan para sa pera. Para sa mga proyekto sa mga lugar namin tapos hindi nyo ibibigay. So, paano? Paano pa ninyo bubudulin yung mga congressman na pumirma dyan na nasira yung kanilang pangalan na wala silang inasahan? Hindi na ibigay yung mga kasi for later release daw yun so for later release, hindi na kukunin yun. Nakabantay na yung mga tao sa pera ng taong bayan, mga insertions, mga proyekto. Saan nyo kukunin yung for later release na yun? Wala. So, na-expose yung mga pumirma kay Inday Sara nung nakaraang impeachment. Tapos hindi pa sila nagkapera. Tapos ngayon papangakuan sila ulit, pumirma kayo. Kasi pag hindi kayo pumirma, hindi mabibigay yung balanse sa inyo. Gago, hindi naman yung talaga nyo ibibigay Pinagkukuhaan nyo na lahat So yung mga congressman dyan, galit na yan.
Ang dami ng mga congressman dyan nagigil dahil hindi nila nakubra. Mantakin mo, ako si Boss Dada, pumirma ako. Nakalagay yung pangalan ko sa listahan. Tapos, putsang ina, nasira ang pangalan ko. Pag ang problema nito, pag nanalo pa si Inday Sara, baka balikan pa ako. Oo, pero magdadalawang isip ako, dadalawang beses ba akong pipirma? Putsang ina, pag nanalo si Inday Sara, malalaman niya, 2 beses ko siyang gustong ipatanggal. Yari ako. Tatakbo pa naman yung anak ko. Na may ibig sabihin, lahat yan ngayon aligagana. Lahat yan parang mga adik, paraning hindi na makakatulog mga yan. So, ang pinakamagandang gawin nila, alam nyo kung ano? O kasi tinatakot nila yung mga yan, uy, kayong mga pumirma kayo ulit. Kasi pag hindi kayo pumirma dyan sa impeachment ni BP, hahabulin kayo niyan. Hahabulin kayo niyan. Tanginan yan. Tandaan ninyo, kayong mga pumirma, meron pa kayong chance to redeem yourselves. Meron pa kayong mga pagkakataon para itama yung mga pagkakamali ninyo. Kapag kayo ay hindi pumirma sa impeachment na yan ngayon, kasi kahit pumirma kayo, tandaan ninyo, hindi mai-impeach si VP Sara sa Senado. Bakit? Alam ng mga senador na masisira ang kanilang mga baraha. Na itong pag-i-impeach kay Inday Sara ay makakasira sa kanilang political career. Pati mga anak nila sigurado isusumpa ng mga tao. Maaaring kayong mga congressman, kaya ninyong manalo sa inyong mga distrito dahil maliliit lang yan. Pero yung mga senador, mahihirapan sila na mangampanya para sa 2028 kung pinatanggal nila si Inday Sara. Sino dyan ang mga re-electionist? Sino dyan ang mga tatakbo pa? Delikado yan. Oo, at saka may mga bagong pasibol na mga senador pa. At saka tingnan mo, even if ma-impeach ninyo si Inday Sara, for example, which is alam natin malabong mangyari, magagalit ang taong bayan. Lahat ng Duterte, sigurado ako, hindi man makatakbo si Inday Sara sa 2028, Duterte pa din na magiging presidente. Hahabulin pa rin kayo. Pero kung hindi kayo pumirma at mangako kayo na magtatrabaho tayo, hindi tayo magnanakaw, 6 na taon, susuportahan namin lahat ng programa mo, ayusin natin ang bayang Pilipinas, quits tayo. Quits tayo, utsang ina. Pero siguraduhin nyo lang na malinis yung mga trabaho ninyo. Baka mamaya mga nagnakaw talaga kayo kasi pag nagnakaw kayo, walang quits. Tangina, kailangan makulong kayo. Pero ito na yung pinaka-landscape ngayon. Hindi nila alam kung sino yung pwedeng itapat kay Inday Sara. Sino? Si Rapi Tulfo? Ha? Si Rapi Tulfo na yung anak punong-puno ng iskandalo. Yung anak dumaan sa bus lane. Nagsorry. Gumastos ng milyon-milyon sa Amerika. Nagsorry. Si Rapi Tulfo na nag-iimbestiga sa mga issues ng Senado tapos biglang nawala. Nag-iimbestiga sa PCSO, nawala. Nag-iimbestiga sa Customs, nawala. Yan ang itatapat mo kay Inday Sara? Karamihan ng mga Tulfonatics, mga Duterte supporter din. Mantakin mo yung anak niya ha, yung anak daw niya, yung anak niya, yung lugar ng anak niya hindi naman daw binaba pero may mga flood control project. Boboto niya sino pa? Si Trillanes, wala nang pag-asa yan kahit sa Mars hindi mananalo yan eh. Wala na yan. Sino pa? Si Remulla? Sino? Si John Vic Remulla. Puta ka na, kahit senador hindi mananalo yan eh. Baka makuha niyan boto. Baka sa Cavite, kalahati nga lang ng Cavite makuha ang boto niyan eh. Anong yan? Anong mga achievements niya? Napaganda ba niya ang Cavite? Puro katarantaduhan pa pinagagawa niyan. Puro kalokohan pa pinagagawa niyan naging DILG. Itatapat niyo yan? Wala. Nakita niyo yung huling survey? Hindi nga umabot ng 1 eh, yung survey niyan eh. Alam niyo ang pinakamalakas lang na pwedeng makalaban ni Inday Sara? Si Leni Robredo. Pero si Leni Robredo, kaya lang yan makakuha ng mga hanggang 15 million na boto. Tandaan ninyo si Inday Sara nakakuha ng 32 million na boto noon. Hindi pa galit ang taong bayan noon. Masaya pa taong bayan noon. Paano ngayon? Galit ang taong bayan. Tangina, pati Dilawan, boboto kay Inday Sara eh. Pati yung mga ilang mga loyal. Actually, walang Solid North. Anak ng tinapay naman. Huwag na tayo maglokohan, walang Solid North. Si Chavit Singson ang may-ari ng Ilocos Sur. Puro Singson ng mga nandiyan dyan sa Ilocos Sur. Ilocos Sur, kahit nung panahon pa ni Marcos Sr., ang Ilocos Sur sa mga Singson na tsaka mga Crisologo. Nung nawala mga Crisologo sa mga Singson na yan, paano mananalo yung kandidato ni Bongbong dyan sa Ilocos Sur? Tinatarantado nyo si Chavit. Isa pa, sinong gago dyan sa Isabela
Sa Isabela, sa Cagayan Valley, sinong ulol ang boboto sa aso ni Bongbong Marcos? Ano na bang nagawa niya dyan sa Isabela? Bukod sa nilagay niya dyan lahat ng mga EDCA sites na kung mag-geran China at Pilipinas, puta, unang malulusaw ang Isabela. Tapos yung gobernador ng Isabela, yung buong may hawak ng Isabela, pinatatanggal pa nila. Natatandaan ninyo si Governor Mamba? Pinatatanggal nila. So paano niya makukuha yung boto ng Mountain Province? Sa Cordillera, anak ng tinapay yan. Sa Cordillera, ganun din. Sa Cordillera, wala na rin boboto kay Bongbong. Hindi nga niya nabisita yung mga binagyo nga ang Cordillera nun. Walang nagawa si Bongbong. Si Respicio, taga Norte. Paano wala nang solid North, mga bossing? Wala na. Ang Pampanga, kay Gloria Arroyo yan. Ang Tarlac, sa mga sa mga Aquino yan, pero majority ng mga nandiyan dyan, mga Duterte supporter na din. Sa Pangasinan, may mga bayan ng Pangasinan na si Mr. Baca, yung sa PDP laban sa Duterte, si Lambino, taga Pangasinan yan. Dating gobernador yata yan ng Pangasinan, yung anak niyan. Paano nila makukuha yung mga boto dyan? Baka makuha nila lang na boto yung mga nandito sa Bulacan, dahil yung mga nasa Bulacan, ewan ko. Yung gobernador dyan. Pero tandaan ninyo, balimbing din yung mga yan. Dating mga Duterte din yan. So wala na. Kasi Visayas, Mindanao, kay Inday Sara yan. Diyos ko po, kahit na sa inyo pa kamo Leyte. Sa inyo na Leyte, sige. Kunin nyo na yung boto ng Leyte. Pero yung mga bayan sa palibot ng sa buong Visayas, sa Mindanao, Nako po, sigurado ako Inday Sara na yan. Baka yung mga dyan sa Negros, pwedeng sa Dilawan yan. Kasi ang Negros has always been Dilawan eh. Pero majority na yan, Cebu, Mindanao, lahat na yan kay Inday Sara. So paano? Wala kayong kapag-apag-asa, mga bossing. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, tulungan natin si Inday Sara, tayo. Kaya ngayon, si Naga, sige, sa Luzon, sa inyo na yung Naga. Pero tandaan nyo, galit sa inyo ang mga taga Bicol, ha, kasi si Saldico ginagawa nyo tanga. Tapos si Chis Escudero, kinatarantado nyo pa. Yung mga taga Bicol yan. Naku po, mahihirapan talaga kayo. Maniwala kayo. Ngayon pa lang, kung ako ang nagpopondo sa mga tawag diyan, sa mga kandidato, hindi na ako mapopondo diyan sa mga matatalo. So si Leni Robredo lang yung pinakamalakas. Sino pa? Si Rizal Ontiveros, malabo na yan. Dilawan nga, ayaw siyang iboto eh. So wala. Walang kandidato. Anak ng tinapay yan. Nakakahiya kasi, tinan mo ha. Ang pangit para kay Leni Robredo. Natalo siya ni Marcos noong 2022. Tapos tatakbo na naman siya, matatalo na naman siya ni Inday Sara. Anong magmumukha naman siyang masyadong talunan yan? Sisirain nyo naman yung political career ni Robredo. Kaya nga hindi tumakbo si Robredo na senador ngayong 2025 Kaya nga nag-mayor lang siya Kasi ayaw niya nang matalo. Ayaw niya nang ma-associate sa inyo, na nanahimik na yung tao. Naghahadu-hadukin na siya dun sa Naga. Pabayaan nyo na siya dun. Huwag nyo na siyang pilitin dahil sisirain nyo lang yung kanyang baka magkaroon siya ng back-to-back losing streak. Pangit yan. At pagka nagkaroon ka ng mga ganyan back-to-back losing streak, yan, tatatak na yan sa pagkatao mo. Kahit anong takbuhan mo. Kahit anong takbuhan mo na nationals, alam nila na talunan ka. So walang pwedeng lumaban kay Inday Sara. Tapos ang haba pa ng campaign period para kay Inday Sara. Kasi ang mga ngampanya sa kanya, buong Pilipinas, papaano na? Pati mga OFW. Sabihin lang ng mga OFW, hoy, hindi ako magpapadala ng pera sa inyo pagka hindi kayo bumoto kay Inday Sara. Yari na kayo. So, ang sasabihin nila, Comelec, baka yariin tayo ng Comelec. Hindi tayo mayayari ng Comelec kapag sobrang dami ng boto, overwhelming yung boto na ibibigay natin kay Inday Sara. Never nilang madadaya yan. Tinry nilang dayain si Pangulong Duterte, hindi nila nadaya. Malabo yan. Kaya hindi nila kayang i-manipulate yan kapag super duper dami ng mga tao na susuporta kay VP Sara. Kaya nga sabi ko, saya-saya ko. Akala kasi talaga nila noong nila si Pangulong Duterte doon, nung naipadala nila si Pangulong Duterte sa Hague, akala nila nanalo sila. Hindi. Bibigyan ko kayo ng mahabang example. Alam niyo, bayaan niyo na ako magsalita. Ako lang naman ang ganitong vlogger. Na walang kopyahan, walang mga
kaya ko magsalita kahit isang oras eh. Pero magpapakita tayo ng mga balita kanina. Mamaya, alam nyo naman na yung mga balita na yan, pero re-reactionan pa rin natin yan. Pero maganda lang marinig nyo ito. Dinala nila si Pangulong Duterte sa dahig. Akala nila doon na magtatapos ang lahat. Hindi nila alam, pucha yan, pinreserve mo si Pangulong Duterte. Pinreserve mo yung utak ni Pangulong Duterte. Inilagay mo siya sa isang lugar na wala siyang ibang gagawin. Hindi siya mapapagod, di siya magpupuyat, di siya iinom, di siya mabababae. Nilagay mo siya doon. So, yung utak ni Pangulong Duterte hindi pagod. Punong-puno siya ng pahinga. Mahaba yung kanyang panahon doon. Nakakapagbasa siya. Yung utak niya, presko. Alam ba ninyo na yung mga Duterte na yan, yung kanilang politika, disorganized. Disorganized yung kanilang magkakaiba sila ng opinion. Iba opinion ni Baste, iba opinion, iba style ni Inday, iba din ang style ni Pulong, iba din ang style ni Pangulong Duterte. Idol nila pare-parehas si Pangulong Duterte, galing sila kay Pangulong Duterte, pero they want to make a brand of their own. And because of that, gusto nilang gumawa ng sarili-sarili nilang mga identity. Nagiging disorganized sila. For the longest time, hindi sila nag-uusap, hindi sila nagmi-meeting, kanya-kanya sila. Anong trabaho ko, alam ko, gagawin ko. Anong trabaho mo, alam mo, gagawin mo. Walang may control sa bawat isa. Disorganized sila. Hindi sila nag-connect. Diba, kinuwento ko nga sa inyo, si Mayor, kapitbahay niya na, pumupunta sa bahay ni Pangulo, laging wala. Umaga, tanghali, gabi, hindi niya matagpuan, hindi niya alam kung saan butas na naman nakasuot, kung anong butas na naman ang kinakalikot. So even nung nag-retire na si Pangulong Duterte, hindi nila natatagpuan, hindi nila nakakausap, hindi nila nakakasama. Ito, gumawa ng katarantaduan ng gobyerno, kinuha siya, nilagay siya dun sa dahig. So nandoon lang siya sa isang lugar. So itong mga anak, alam kung nasan siya. So anytime na kailangan nila ng wisdom ni Pangulo, pupunta lang sila doon, kakausapin nila. Pag may tanong sila tungkol sa bagay-bagay, nandoon si Pangulo, presko yung utak, nakapahinga, laging bagong ligo. Pag may tinanong sila tungkol sa politika, may time si Pangulong Duterte para i-mentor sila. Dahil doon sa nagpunta siya doon, nabuo yung pamilya nila. Naging okay sila ulit nung kanyang asawang si Elizabeth. Naging okay si Inday Sara at saka si Kitty, hindi sila nag-uusap, naging okay sila. Tapos, naging maayos yung relationship nila. Kaya nga sabi nila, kung merong magandang naidulot, hindi naman lahat ng nangyari kay Pangulong Duterte pangit. Sa pamilya, maaaring wala siya sa tabi namin, pero may access kami sa kanya. Naging mas lalo kaming naging close. Mas lalo kaming naging organized. Mas lalo kaming nag-usap-usap. O imaginein mo, hindi sila organized noon dahil hindi sila nag-uusap-usap. Dahil nandoon si Pangulong Duterte, naging close sila. Nung naging close sila, si Pangulong Duterte, yung talino ni Pangulong Duterte, walang distraction, walang kahati, yung wisdom na ibibigay sa kanila. Nagulat kayo. Dati si Inday Sara ayaw tumakbo. Ngayon, biglang nagdesisyon. Tatakbo na siya sa eleksyon. So kasalanan nyo ito. Kasalanan ng mga gago sa gobyerno na inorganize nyo itong pamilya na ito. At dahil mas organisado na sila ngayon, pucha, mas lumakas yung brand na Duterte. At mas lalakas pa yan dahil maganda ang gagawin ni Inday Sara kapag naging presidente siya. Therefore, lahat ng mga Duterte meron ng susundan na blueprint. Lahat ng mga Duterte. So, delikado kayo. Dati, takot na takot kayo kay Pangulong Duterte at saka kay Inday Sara. Pucha ngayon, matakot kayo dahil mahaba pa ang lineage ng mga Duterte. Meron pang Pulong, meron pang Baste, meron pang Omar, meron pang Rigo, tapos meron pang Kitty. Patay kayo! So, yung sinasabi ni Gadon na dalawa lang ang pamilya sa Pilipinas na dominante pagdating sa politika. Wala na yun. Ekis. Parehas yun eh. Dalawang Marcos ang naging pangulo, puro mga siraulo. Dalawang Aquino ang naging pangulo ni hindi nila nasolusyonan yung kaso nung pagpatay sa tatay nila. So wala na. Dalawang beses mo nang binigyan ng tsansa yung pamilya na yan. Pucha, bibigyan mo pa ba ng isa? O etong mga Duterte, una pa lang, Pangulong Duterte, ang ganda na ng ginawa. Tapos, yung mga Pilipino, pag naging si Inday Sara na yung presidente, lahat ng ipatutupad ni Inday Sara, susunod yung mga Pilipino. Magiging maganda ulit ang Pilipinas sa pamumuno ni Inday Sara. O, paano yun? Paano pa makakasingit yung mga dilawan? Siyempre, di maghahanap, gusto natin ng continuity, doon na tayo sa mga Duterte. Yari kayo ngayon.
Sinasabi ko sa inyo, kasalanan niyo yan kung bakit lalong lumalakas sila Inday Sara, kung bakit mas lalong minamahal ng mga tao ang mga Duterte. Kasi ginugulpi nyo eh. Ginugulpi ninyo. Dito sa Pilipinas, yung matuwid, pag inapi mo, putya yan, kalaban mo ang buong Pilipinas. Kaya sorry na lang. O, dito na tayo, magbalita na tayo. Maganda naman, di ba? Maganda naman yung punto natin, di ba? Kasalanan nilang lahat kung bakit. O, eto pa yung isang may plano. May plano tong isang to na maging presidente ng Pilipinas. Eto. Si Vico Soto. Anak ng tinapay ito si Vico Soto. Meron siyang sinampang kaso kay Diskaya. Ina talaga Vico. Hindi ko maintindihan. Nanalo ka na, Vico Soto. Mayor ka na. Tapos, si Diskaya, dinidimanda mo pa. Tsaka bakit kay Diskaya ka lang galit? Yung Diskaya na yan, aso, tao ng mga Marcos yan. Tanda mo, kung anuman ang mga masasamang pinagsasabi, ginawa ng mga Diskaya sa'yo, utos ni Bongbong yan. Bakit? Sumumpa yan sa partido ni Bongbong eh. Kandidato ni Bongbong yan sa Pasig eh. So kung kandidato ni Bongbong yan sa Pasig, ibig sabihin, tao ni Bongbong yan. Kung nagnakaw yung mga yan, ibig sabihin, may basbas ni Bongbong yan. Pucha, yung kandidato nila yan eh. O bakit nagagalit ka lang sa mga Diskaya? Bakit sa boss ng mga Diskaya, which is si Marcos? Si Marcos ang nag-endorso, alyansa yan eh. Ba't hindi ka nagagalit doon? Nanalo ka na. Ano pang protesta ang pina-file mo sa Comelec? Sko naman. Nanalo ka na, Vico. Ano pa bang gusto mo? So paano yan pag naging presidente ka ng Pilipinas? Anong gagawin mo? You'll go after lahat ng mga makakalaban mo? Chilling effect ba tong siniset mo sa Pasig? Although, alam ko, last term na nito ni Vico Soto eh. Pero ito pang ginagawa mo, you're setting a chilling effect sa lahat ng mga kakalaban sa'yo sa Pasig. Lahat ng mga kalaban mo ng mga kandidato, hahanapan mo ng butas, hindi ka hihinto hanggat hindi sila napapakulong. Nakakulong na nga si Diskaya dahil sa flood control eh. Imbis na anuhin mo si Diskaya, imbis na kumbinsihin mo sila na ilabas nila yung ledger nila eh. Pucha, kung ano-ano pang ginagawa mo. Hindi naman nakakatulong sa bayan yan. Hindi rin naman makakatulong sa Pasig yan. Hindi ba? Vico Soto, hindi ko talaga maintindihan kung anong utak meron tong batan to. Panoorin natin tong tong balita na to. Nag-file kami ng election-related case. Election-related case? Putang ina, Vico Soto, set your priorities. Nandito na tayo ngayon sa flood control scandal, sa Ghost Project flood control scandal. Pinakamalaking skandalo ng Pilipinas. Pucha, gusto mong tabunan? Gusto mong tabunan ng kaso politika, eleksyon, tapos na eleksyon eh. Nanalo ka na nga eh. Ano pang gusto mo? Na ma-disqualify yung mga Diskaya, hindi na sila makatakbo sa Pasig. Putang ina, kahit tumakbo sa Pasig yan, wala nang buboto sa mga yan. Hindi boboto ng tao yan, alam ng mga tao, kawatan niyang mga yan. Paano pa iboboto ng mga taga-Pasig yan? Ito naman si Vico Soto. Ang daming problema ng bayan, inaatupag mo, pansarili mo lang. Putang ina, sumama ka sa amin sa pagbati ko sa mga magnanakaw sa Pilipinas. Hindi yung kung ano-anong ginagawa mong mga kaso. Putya, dahil dyan sa mga kaso na yan, baka mamaya makalimutan pa na busy yung mga tao kung ano-ano pa ginagawa mo. Makalimutan pa yung flood control scandal na yan. Sara Diskaya, tingin ko malinaw naman, clear and blatant violations of election law. Sa totoo, ayoko na rin gawin to, kasi Tangina, ayaw mong gawin, ba't mo ginawa? Walang hiya ka. Ayaw mong gawin, ginawa mo pa rin. Anong tawag sa'yo? Sira ulo ka ba? Hindi ako gutom pero kumain ako. Hindi naman ako pagod, pero nagpapahinga ako. Hindi naman ako inaantok, hindi naman ako puyat, pero gusto ko matulog. Anak ng tinapay, Vico Soto, ang aga mo naman nabulok. din. Pero sa atin kasi, ang gusto natin, sa lungsod Pasig, kailangan sumunod ka sa batas. Kailangan sumunod ka sa election law. Kung sinabing kailangan mo i-declare lahat ng gastusin mo, dapat i-declare mo na maayos. Utakin na niya, i-declare niya lahat ng gastusin niya. Hindi nga niya ma-declare kung saan galing yung mga sasakyan niya. Loko-loko ka ba? Inan to si Vico Soto, parang baliw. Para ka naman tanga, Vico. Ang dami-dami problema na ba? Alam mo ba na si Roman Romulo, yung congressman dyan sa Pasig, kasama doon sa listahan ng mga sinisisi dyan sa flood control? Ba't hindi mo kaya yun? Sampahan ng kaso yun. Di ba bawal sa Pasig yung magnanakaw? Kung sinasabi na nagnakaw ng pera yan, bakit hindi mo kaya silipin siya? Bakit si Diskaya? Diyos ko po. Gusto mo ipaliwanag ni Diskaya yung mga ginastos niya? Natalo na nga siya, ipapaliwanag pa niya.
Parang timang ka naman eh. Diyos ko, kailangan pa bang immediate to? Ano ba naman yan? Pag sinabing bawal ang ganitong klaseng billboard, bawal ang ganitong klaseng billboard. Pag sinabing 3 pesos per candidate, per voter, ang pwedeng gastusin, hanggang doon lang talaga pagka-campaign period. Kung iba, pwede nyo naman pong basahin, tingnan. So, ito, pwedeng, di ba, parang... Papasikat lang to eh. Papasikat lang to, tatakbo senador to eh. Tangina, kapal naman ang mukha nyo. Senador na yung uncle mo, senador ka rin. Ano yan, magre-reunion kayo dyan. Tulfo, Villar, Estrada, Soto, utang ina niyan. Cayetano, lahat na kayo magkakamag-anak. Anak ng toklay naman talaga oh. Tayo na mahiya naman kayo sa balat ninyo. Sa totoo lang, nag-usap kami ni Atty. Macalental, parang ayoko na rin gawin. Ayaw mong gawin, ba't mo nga ginawa? Parang ayoko nang gawin. Pero ginawa ko kasi gusto ko makita sa TV. Gusto ko pala mag-artista, sumama ka sa Itbulaga. Araw-araw ka nandoon. Then tinapay naman to si Vico Soto. Pogi-pogi mo pa naman. Hindi naman ako yung mag-file. Wala naman ibang mag-file din ito. So actually, magkakambal po ito. Ito pong final natin ngayon sa COMELEC. Tapos kaninang umaga, meron din po kaming final sa prosecutor ng Pasig para naman po sa perjury dahil sa kanyang misdeclarations tungkol sa kanya. Putangin ng mga kaso na yan, election-related perjury. Putangin na makukulong na habang buhay yung tao, plunder yung kaso. Putangin na to si Vico Soto, hindi ko maintindihan kung anong priorities nito sa buhay. Parang baliw, ano? At matindi to kasi full coverage to. Lahat ng mga media outlet kinover ito. Putang, pati nga sa Facebook, lumabas. Sabi ko, Vico, ano naman ginawa mo? Gusto mo pala magpasikat, di sana pinalitan mo yung araw. Gusto mo palang magpasikat, sana umakyat ka sa langit tapos sinabihan mo yung haring araw, ako naman dito, gusto ko sumikat eh. Tain na to si Vico Soto, parang buang oh. Yung citizenship dahil siya po ay British or dual citizen. Tapos sinabi niya na hindi, diba? Tapos ginamit niya pa yung passport niya pagkatapos ng filing of COC. So, yun na po. Yun lang pala eh. Umuwi ka na. Ilan tong batan to? Vico, tama na yan. Masyado kang pasikat. Tangina, parang ang uncle mo. Chiche. Pakinggan naman natin tong isang balitan to. Si BBM hindi daw apektado. Paano apektado? Sinabihan nga nung kapatid, adik yan, hindi nga apektado. Hindi daw apektado si BBM sa pagkandidato ni Inday Sara. Natural, presidente na siya eh. Hindi naman na siya pwede tumakbo presidente ulit. Unless maging vice president siya ni Leni Robredo para pareha silang magmukhang tanga. Oo. O sige nga, ano ba ang balitan to? Bakit si BBM hindi apektado? Hindi naman talaga apektado yan. Dami nga namatay sa flood control, di apektado yan. Ang dami ang gigil na gigil sa kanya. Ang dami naghihirap ang buhay. Ninanakawan pa nila. Galit na galit sa kanila. Hindi naman apektado yan. O, tsainang yan. O sige, pasok. 2028. Hindi raw nasisindak si Pangulong Marcos sa pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Nakatutok daw ang Pangulo sa trabaho. Sakit sa ulo. Nakatutok daw sa trabaho. Putang ina. Ito yung nagtatrabaho, walang nagagawa. Ito yung tao binigyan mo ng walis. Putang ina, walang nawalis. Ito yung sinabihan ng nanay na, ano ka ha, magugas ka pinggan ha. Pagbalik ko, dapat wala na yan. Puta, 3 araw na wala yung nanay. Pagbalik, nandoon pa rin yung hugasin. Ito yung tao na putang ina, pag tinignan mo, pagod na pagod. Pahinga ng pahinga, pero putya, walang nagagawa. Bigay ka ng bigay ng baon, tapos puta, hindi naman pumapasok sa eskwela. Hingi ng hingi pa to ng pang-project. Putya, bagsak naman lagi sa eskwela. Ito yung tao na yun. Putya, tutok na tutok sa trabaho. Ano yun? Hindi ibig sabihin, tinitingtigan mo yung trabaho, tutok ka ron ha. Anak ng tokwa to. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pauy. Putang ina yung trabaho niyan, kumaway. Kahit grade 2, kaya yan eh. Nang tinapay ito si diverticulitis, so kaya hindi ka mata eh. Business as usual si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng deklarasyon ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagtakbo nito sa pagkapangulo sa 2028. Nauna nang sinabi ng palasyo na ang mensahe lang dyan ng Pangulo, good luck. Sa press briefing ng palasyo kanina, muling iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Ito na naman si Claire Castro. Mukha na naman siyang payaso. Kanina pa sinabi niya pa dyan sa press con niya na wala daw kanilalaman yung pagdadamit niya ng pink. Putang ina, wala naman nagtatanong eh. Kahit nga maghubo ka dyan, wala kaming pakialam eh.
ni Claire Castro na hindi maapektuhan ang trabaho ni PBBM sa pasabog kahapon ni VP Sara. Kung ang iisipin lamang ng Pangulo natin ay ang mga sinasabi ng Vice Presidente, hindi natatakbo ang gobyernong ito. Gago. Tangina, flat na nga yung gulong. Flat na yung gulong. Paano pang tatakbo? Kumbaga sa barko, puro butas na eh. Lumulundag na nga yung mga tao. Tangina, kanya-kanya na silang kuhanan ng life vest. Walang hiya ka naman. No? Yung di tumatakbo, wala naman nangyayari sa Pilipinas. Walang hiya kayo. Bagsak ang piso. Ubos ang gold reserve natin. Ubos ang pera ng taong bayan. Pucha, yung mga nasa public hospital, puta, nangangamatay sila. Wala nang pondo yung mga ospital. Ay, binabaha na yung mga tao dahil yung mga flood control project, putay na walang mga bakal. Parang gawa sa paso. Pinagsasasabi na naman ito ni Claire Castro. Ano ka na ba naman? So hindi po maapektuhan ang focus ng Pangulo para maiangat ang ekonomiya ng bansa. Ino mo, paano ba iangat yung ekonomiya ng bansa? Walang hiya ka. Alam mo, kung umaangat kay Bongbong, yung tama lang eh. Pero ekonomiya, paano nga angat? 2 taon na lang, paano nyo pa iangat? Pabulusok nga ng pabulusok, putang ina niyan. Hindi ko alam kung si Bongbong kung marunong talagang piloto to. Putang ngayon, spaghetti pababa ng pababa ng pababa. Kaya sumisikat yung sex bomb ngayon eh. Dahil akmang-akma yung kanta nila sa nangyayari sa bayang Pilipinas. Oo, spaghetti pababa, pababa ng pababa. At ang buhay ng bawat Pilipino at masolusyonan ang issue sa baha na hindi na solusyonan noon pa. Taginan to. Okay na inan to. Susolusyonan niya yung baha na hindi na solusyonan nung nakaraan pa. Nakaraan pang ano? 4 na taon na kayo dyan. 4 na taon na kayo dyan, Claire Castro. Ano ba naman? Kutsa hanggang ngayon, sinusolusyonan nyo pa rin yung mga problema. Wala pa kayo nasusolusyonan. Anak ng tinapay. Di ba? Konti na lang. Nakatiis na tayo 4 na taon. 2 taon na lang. Saglit na lang yan. Actually, pag natapos ng 2026, 2027, parang tapos na yan. Oo, palabas na yan. Magbabalot-balot na yan. Baka sa dami ng gamit nila sa Malacanang. Baka ngayon pa lang, nagbabalot-balot na yan. Kanina, dumalo si PBBM sa mass oath-taking ng newly promoted teachers at school heads sa ilalim Ina yan ang trabaho niyan, umatin sa mga oath-taking. Okay na ina niyan. Oo, dapat pala naging president ng PTA meeting to. Oath-taking ang putya, yan ang trabaho. Ano na itulong sa bayang Pilipinas niyan? Paano tumaas ang ekonomiya, umangat ang ekonomiya natin dyan sa pag-atin niya ng oath-taking? Diyos ko, ang kaya lang, di naman dapat to nag-oath-taking, dapat sa fund-taking to eh. Oh, pagkapondo, ang galing ko mo, ang hilig mo talagang mag-take, pati yung oath tinitake mo. Expanded Career Progression Program mula sa Bulacan at Pampanga clusters. Ginanap ito sa San Jose del Monte Sports Complex sa Bulacan. Dito nangako ang Pangulo. Ang oath-taking ng mga teacher, dapat to inaatinan lang to ng Department of Education Secretary, di na dapat inaatinan ng Presidente to. Akala ko ba Claire Castro busy? Kung busy to, wala to dyan sa oath-taking. Anak ng toklay ka naman, oh. Oh, kaya na Presidente ng Pilipinas, lahat ng oath-taking aatinan mo, baka pati mga graduation ng elementary, puntahan mo ha. Para lang masabi may ginagawa ka, tinan mo Bongbong Marcos, ang payat-payat mo na, parang mukha ka ng kalapating walang kain, oh. Anak ng tokwa, magpahinga ka na kaya? Pwede naman na umuwi ka na ng Ilocos, tapos wag ka na bumalik. Ganun din naman, para rin naman wala kaming presidente. Pabayaan mo na si Claire Castro dyan, kaya na ni Claire Castro yung trabaho na yan, Diyos ko po. Na mas palalawigin pa ang mga oportunidad para sa mga guro. Hindi ako papayag na hindi masuklian ang inyong sakripisyo. Nangako na naman si tanga, oh. Puta, sa sobrang dami pinangako nito, hindi niya na matandaan yung mga pinangakuan niya. Pag may nakasalubong to, sir, nangako ka sa amin nung nakaraan ha. Ang tagal-tagal, hindi mo pa nagagawa ha. Anong pangako? Ulul. Kupal, yung pangako. Ano yung pangako? Nangako na nga, gusto mo to pa rin pa? Palakpakan naman yung mga teacher na tanga, oh. Gago, ilista nyo. Tapos papirmahin nyo siya para masingil nyo siya. Tangina, walang gagawin yan. Hindi ako papayag, gago. Ninakaw nyo nga yung pera ng taong bayan, di umano eh. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbang upang marami pang guro ang tumaas ang posisyon. Ano hakbang yan? Kaya tinanong mo, sir, uy, anong hakbang yan? Baka hakbang patras yan ha. Tanginan to, nangako na naman ng kung ano-ano. At kagaya ng aking ipinangako, Kagaya ng aking ipinangako, ipapako ko yan, mga ulul. Nangangako ako sa inyo na lahat ng aking ipinangako, utangin na ninyo. Maghabol kayo sa tambol, mayor. Wala akong tutuparin dyan, mga ulul. 4 na taon na ako, wala pa akong tinupad na pangako, mga tanga. Tapos naniniwala pa rin kayo, problema nyo na yan, hindi ko na problema yan. walang sino man na teacher ang magre-retire na teacher 1. Ano teacher?
Teacher 5. Tangina yan. Yun ang pangako mo, i-promote sila. I-promote mo na lahat ngayon. Tangina yan. Kahit naman ma-promote niya mga yun, sahod naman nila, ganyan pa rin eh. Kahit naman teacher 7 yan, ang tinuturuan pa rin yan, grade 1 eh. Tanga ka ba? Halos 2,000 guro ang napromote, kabilang sa dumalo sa oath-taking sina Tangina, yun lang ginawa mo, pinromote mo yung mga teacher. Ano yan, nakatulong sa ekonomiya yan? Taragis talaga naman oh. Ito na yun, Claire Castro, yung pinagyayabang mo? DepEd Secretary Sani Angara at si former President at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo na itinuturing na mentor ni Putang ina si Plato yan ah. Yan o yung Plato, puta kawatan yan. Sabi nila, di umano. Kasama yan sa mga may mga maanumalyang proyekto dyan sa Bulacan ha. Hoy Plato ikaw ayusin mo buhay mo ha. VP Sara. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag sina Arroyo at PBBM pero pareho silang hindi na nagpa-interview. Nagbabalita mula sa frontline. Yun tangina yan. Yun lang pala, kaya naman pala hindi apektado eh. Kaya naman pala hindi apektado, putsang ina, nangangako na naman ng katarantaduhan sa mga teacher eh. Tinapay talaga si Bongbong oh. Ito na naman, pumunta daw siya sa so patapos niya magpunta dyan sa Bulacan, tsaka sa Pampanga, pumunta naman siya sa Naga. Bibisitahin niya yung tao na nag-akusa sa kanya na magnanakaw sila. Yung tao na nandugas sa kanya nung 2016 election, pupuntahan niya. Ilan tong dalawa na to. Alam nyo, bagay kayo sa isa't isa. Parehas kayong may tama sa utak. Ito talaga. Bibisita daw sa Naga. Sige nga, anong pag-uusapan nyo dyan? Mag-presidente si Leni Robredo, tas vice president ka? Okay lang. Parehas naman kayong tanga. Ilalampasok kayong dalawa ni Inday Sara. Sige, ano to? Alamin natin ang detalye sa Express Report ni Maricel Halili mula sa Malacanang. Maricel, ano ba ang event at makikita ang dalawa? So, ito na nga, Ruth, isang araw matapos ngayon deklarasyon ni Vice President Sara Duterte ng kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo, nakatakda namang magkita sina Pangulong Bongbong Marcos at si dating Vice President na ngayon ay Naga City Mayor na si Leni Robredo, gaya nga ng sinabi mo, nakatakda yan sa Sabado. Humingi tayo ng kumpirmasyon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tungkol dyan at sinabi nga niya na totoo, pupunta si PBBM sa Naga on Saturday para nga daw dumalo at i-check itong Oplan kontra Baha. Pinasimulan daw ito ni PBBM. Oplan kontra baha, gago, summer na. Tapos sasabihin na naman nila, kita nyo, wala nang baha, gago. Paano walang baha? Walang ulan. Oplan kontra baha. Putangin na talaga yung mga proyekto nito ni Bongbong. Ang laki na naitutulong sa ekonomiya, no? Oplan kontra baha, ang putya yan. Alam mo, gawain niya ng mga DPWH, ng mga lokal na gobyerno. Putya na pinupuntahan mo. Wala ka bang, hindi ka busy, kuya? Walang ginagawa yarn. Makipag-meeting ka sa mga investor para maraming mamuhunan dito. Umaalis na lahat ng mga namumuhunan dito. dyan daw sa Naga, kailangan daw kasing i-check itong ginagawa ng DPWH na paglilinis ng mga kanal. Utangin na, pati paglilinis ng kanal, tinitingnan mo, anak ng tinapay kanina, oath-taking. Ngayon naman, paglilinis ng kanal, gayahin mo na si General Torre, magkalkal ka na rin ng imbornal. Total naman, diyan ka nararapat. Parehas naman kayong putangin na yung mga quality ng mga trabaho nyo, pan-janitor lang. Tama, kalkalin mo yung imbornal. Putangin na, tinitingnan niya pa yung kanal, Anong meron dyan? Tangin na, dumi ng tubig Inumin ko kaya yan. Tiyan, ito na yung trabaho ni Bongbong, mag-inspect ng mga imbornal. Tangin na, busy. Bilib na bilib ako. Putya, si Pangulong Duterte noon, hindi mo nakita nag-inspect ng kanal. Kasi tangin na, trabahong barangay naman yan. Di sana kung gusto mo pala nag-Metro Aid ka sana. O kaya nag-barangay chairman ka sana para wala kang ginawa kundi silipin yung mga estero sa mga barangay mo. Pupunta ka ng Naga para mag-inspect lang ng mga kanal. Anak ng tokwa naman talaga Ito na yung mga trabahong ginagawa. Putsang na, busy ha. Ito yung mga trabaho hindi gumagamit ng utak sa bagay. Wala mang utak yan. Pero at yung ilog dyan sa bahaging yan ng probinsya. Ngayon dito daw makakausap ni PBBM ang dating Vice Presidente, pero kung ano ang mapag-uusapan ng dalawang leader, hindi pa yan sinabi. Di Jose Castro, mas maiging abangan na lang daw muna natin, Ruth. Ang payat mo na, Bongbong. Ang payat mo na. Hindi ka nga apektado, naniniwala ako. Taas ang kamay nang naniniwalang hindi apektado si Bongbong. Dahil sa dami na nagdadasal na mga Pilipino, nagtitirik ng itim na kandila para sa'yo, mukhang umiipekto na, BBM
Tsaka talaga naman, mag-uusap sila ni Leni Robredo. Ang awkward nun, no? Ang awkward. Tandaan nyo, si VP Sara nung nagpunta kay Leni Robredo, ang laking issue. Ginawa nila na malaking issue. Galit na galit yung mga dilawan. Tsaka na, ba't ka nakikipag-uusap? Si Trillanes, ba't ka nakikipag-uusap kay Inday Sara? Tsaka ngayon pupunta si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, na anak ni Marcos Sr., na galit ang mga dilawan dahil martial law, mga human rights violation, desaparecidos, pupunta kay Leni Robredo. Tapos walang imik. Lagi na nakakadiri kayo. Nakakahiya kayo. Yung taong humayop sa inyo. Binelcome nyo pa sa bahay nyo. Ano yan? Anong palabas yan? Parang sakto rin yung timing dun sa kasunod ng anunsyo ng VP Sara. Pero may iba bang reaction daw itong si Pangulong Bongbong Marcos doon nga sa pag-announce ni VP Sara ng kanyang pagtakbo sa 2028 elections? So far, wala na bang additional na ibinigay na reaksyon si Yuse Claire tungkol nga doon? Yun lang yung trabaho niya, no? Sumisilip lang siyang gano'n, nag-suit pa ng vest, saka kumuha pa ng helmet, titingnan lang pala yung kanal. Hindi trabaho ng presidente yan, BBM. Kahit ako, kaya kong gawin yan araw-araw. Kung ganyan lang pala trabaho ng presidente, tatakbo na ako sa 2028, lalaban ako si Inday Sara. Sinabi ni PBBM dito sa pagtakbo ni VP Sara, although nahingan siya na reaction doon sa sinasabi o yung mga pangamba na baka ginagawang panakot ni Vice President Sara Duterte dyan sa ilang mga kongresista na haharap doon sa impeachment cases na isinampalaban sa kanya, kaya nagdeklara siya agad ng kanyang kandidatura for 2028. Pero ang sinasabi dito ni Yuse Castro, magpapatakot daw ba naman itong mga kongresistang ito dahil lamang doon sa deklarasyon. So iba yung expectations nila, Ruth. Gusto nilang makita na managot kung sino man yung dapat na managot. Saan na naman? Kaya niya managot yung dapat managot. Si Bongbong hindi nagtatrabaho. Sumisilip na yung Bornal kung ano-ano gusto niyo panagutin. Gulo-gulo niyo. Isa pa, Mase, may anunsyo pala ang Malacanang dito sa bagong talagang NBI Director. NBI Director, buti na lang. Buti na lang yung bagong NBI Director, hindi siya yung NBI Director nung si Sir Jack nagpunta dyan. Nako, kung hindi, baka hindi sila magkaintindihan. Ito, magandang balita to. Sige, umuugong na kandidato si Leni Robredo. Sige nga, pasok. Matapos mag-anunsyo ng pagtakbong Pangulo si Vice President Sara Duterte, lumutang ngayon ang pangalan ni dating Vice President Leni Robredo na pwede raw tumakbong muli. Kabilang sa... Pwedeng tumakbong muli at matatalong muli. Ay, miski ako si Leni Robredo, sasabihin ko, what's in it for me? Tatakbo ako. Ang ganda, nandito na ako, mayor na ako. Tatakbo pa ako, matatalo ako dyan. Putang ina nyo, dadamay nyo pa ako sa mga katarantado nyo. Nananahimik ako dito sa Bicol, kumakain ako ng laing. Ina ninyo, wala kayong, kayo na lang, putang ina ninyo. Ayoko na nga. Kulit-kulit nyo. Hindi nga ako nagsenador Putang ina, nandito na ako sa Naga, tatlong taon, tatakbo siya ulit, mananalo siya ulit. O, saan ka, Leni? Doon sa sure win na mayor o sa talunan na presidente? Tatambay ka, makukuha pa yung Naga sa'yo. Bahala ka, hindi ka mananalo sa susunod na babalikan yan sa Naga. O, sa'yo, huwag ka nang tumakbo. Nakakahiya lang yan. Kawawa lang, back-to-back loss ka niyan. Pagka nag-back-to-back loss ka, wala na, hindi na mawawala sa resume mo yun. Oo, hindi na mawawala sa resume mo. 2 beses kang ginulpi ng mga Duterte. Actually, pangatlong beses na ngayon, ginulpi ka na ni Pangulong Duterte nung Vice President ka, ginugbog ka pa ni Inday Sara nung tumakbo kang presidente nung nakaraan, tapos Inday Sara pa yung gugulpi sa'yo ulit ngayon. Kapag tumakbo kang presidente, wag na. Pakunti na kayo, pakunti mga dilawan. Pero actually, sa lahat ng mga kandidato, si Leni Robredo lang yung mayroong solid na voting turnout Oo. 14 million ang boto ni Leni Robredo. Consistent yun. Yung 14 million na yon. Ang problema, yung 14 na yon, baka yung iba namatay na. Baka yung iba namatay na, tas yung iba, mga NPA pa. Hindi naman bumoboto mga yan. Kaya nananawagan nung nakaraan yung mga makakaliwa. Sabi nila, mga kabataan, lahat tayo, wag natin suportahan si Inday. Gago, hindi naman bumoboto yung mga nasa bundok. Wala naman mga wala naman mga ID, mga ulul na yan. Paano? Wala mga bumoboto ng mga troll. Parang mga baliw tong mga to. Pero si 14 million yan. Kaya lang, 14 million man lang yan. Putsang ina, 32 million yung kay Inday Sara. Walang due naman. Nung nakuha mo yung 14 million nung nakuha mo yung 14 million, 31 million si Bongbong Marcos, si Inday Sara, 32 million. 32 million si Inday Sara, tapos boboto pa sa kanya yung mga ibang kaliwa, yung mga ibang dilawan.
Oo, kasi siyempre maraming mga hardcore dilawan na ayaw na kakampi mo si Bongbong Marcos. Katulad din ng Guanzon. Ayaw nila niyan. Paano na? Mababawasan pa yung 14 na milyon mo. Nagbanggit niyan ay si Senator Erwin Tulfo, habang si Undersecretary Claire Castro nagpreskon kanina ng naka-pink. Tanginan niyan. Yun na yun. Ano yung codes? Paki kung naka-pink, sabi ko nga sa inyo, kahit magdamit, walang damit si Claire Castro, wala namang papansin sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Agaw pansin ang pink outfit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa press briefing kanina. Kasunod yan ang deklarasyong tatakbo sa Pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Kaya naman tanong ng isang reporter, may meaning ba yan? Nililigawan na nga ba ng Administrasyong Marcos ang dati nitong kalaban sa pagkapresidente na si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo? Okay lang, sige na. Actually, ito si Vince Dizon, gusto nila maging Vice President ni Leni Robredo kung hindi daw sila sasama. Ang tinapoy, wala na to si Palsis, wala na itong magawa. Kung sino-sino na lang gusto patakbuhin, pati si Torre gusto patakbuhin. Hindi na lang ikaw, Falsis, para kunyari ka pa eh. Pag politiko ka na, para matalo ka. Tangina, hindi ka nga manalo kay Jack Argota eh. Kung ano-ano pa yung mga pinagsasabi mo dyan, Diyos ko po, nililigawan ni Bongbong ito para tumakbo. Subukan nyo. Subukan nyo para maganda, di ba? Para sa 2028 elections, sagot ni Castro, Ito naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Yes. Feel na feel naman ni Tanga. Feel na feel mo naman. Kala mo naman kinaganda mo yung suot mo. Diyos ko naman. Kahit anong ganda ng suot mo, kung yung utak mo nilalangaw, wala na. Wala rin yan. Feel na feel mo naman masyado. Di ka naman kagandahan. Wala po. Ang kulay na sinuot ko ngayon ay wala pong kaugnayan sa anumang politika. Walang may pake. Walang may pake. Oo. Kamag-alala, hindi sila interesado. Wala pong anumang update kung nililigawan ng sino man. kung matatandaan, pink ang naging kulay ni Robredo nung tumakbo Utangin ng balita yan. Tinapay na balita yan. Nag-pink lang si Claire Castro. Nakahanap na kayo ng... Ito na yung mga mainstream media. Ito yung quality ng balita nyo. No wonder, tinatalo kayo ng mga vlogger dahil ganito yung mga kaya nyong ibalita. Kulay ng damit. siya sa pagkapangulo ng 2022 elections. Una nang sinabi ng palasyo na hindi pa napag-uusapan kung makikipagtandem ang Administrasyong Marcos sa oposisyon. Wala pa po sa isipan ng Pangulo at ng administrasyon na ito ang patungkol sa pamumulitika o humanap ng sino mang kandidato para sa 2028. Pero ayon kay Castro, pupunta sa Naga City si Pangulong Marcos para sa Oplan kontra Baha. Totoo po, nabibisita po siya at makakasama niya po ang Mayor Leni Robredo ng Naga City sa February 21. Nang tanungin kung may iba pang agenda kasunod ng usapang Baha. Yan ang abangan. Puta, sinihilip ni Bongbong. Ayos yung Baha. Alam mo dyan, putang ina, kahit mantingnan mo yan, hindi na malilinis yan. Parang baliw, no? Yun lang po ang binigay na impormasyon. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. Muling umugong ang pangalan ni Robredo para sa 2028 elections matapos ang deklarasyon ni VP Sara. Una nang nagbigay ng suporta si mamamayang Liberal Representative Laila De Lima at aktres na si Nadine Lustre kay Robredo. Ang tanong, sino naman ang magiging vice ni Robredo sakaling tumakbo siya ulit sa pagkapangulo? Isa sa mga lumulutang ang pangalan ni Senador Erwin Tulfo. Nakakatama po ng puso. Pero Matama yung puso, baka takihin ka. Nakakatama ng puso. Para si Aimee din to, no? Para si Aimee din, eh. Kilig na kilig. Nakita naman si Erich. Ayaw muna kitang ayaw muna kitang awayin. Oo, Erwin, saka na tayo magtuos. Sige na. I don't have plans eh. Mungkahi ni Tulfo, dapat tumakbo sa mas mataas si Robredo. Dapat Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. Marami pa dyan eh, tignan muna nila. You can say that categorically that you have no plans of running for VP or president even if may calls, sir. What if magkaroon ng calls for you? Clamor, marami pa dyan eh, tignan muna nila. Siguro pag wala ng tao sa mundo, ako na lang at saka si Madam Leni, tsaka papayag. Pero for now, ang dami dyan eh. Baliw. Pag wala ng tao sa mundo, gago, wala ng tao sa mundo, wala nang boboto sa inyo. No? Ano ka ba naman, Erwin? Para ka namang grade 2. Ano ba? Sige, hindi mo na kita awayin, ha? Ang dami siguro makikita. Speaking of liberal, ang party member nitong si Butch Abad iginiit na gaya ng Ang kulit ng mga liberal, no? Para malapit na sila mamatay lahat. Ang tatandaan na nila, no? Nauubos na unti-unti yung mga liberal, no? Nawawala na sila. Utang ina buhay to. Ay, nako.
Duterte, bukas din sila sa posibilidad ng girl power o parehong babaeng tandem sa 2028. Ang nakikitang tambalan, Lenny Risa. Bakit hindi? Dahil si Senator Risa naman kung titignan mo yung kanyang performance sa Senado napakagaling naman siya bilang isang Magaling si Risa saan? So magaling si Risa sa pagbabayad ng mga testigo, di umano. Di ako nagsabi niyan. Marami mga akusasyon, nagbabayad doon ng mga testigo yan. Walang Joe naman talaga. Si Risa magaling saan? Sa kalokohan? O sige na, putangin na, kwento mo yan policy maker. Kaya meron ding kakayahang mamuno si Senator Risa. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili. Ayun, so si Lenny Robredo, si Risa, ang dami nyo nang gustong patakbuhin Oo, kawawa naman yung ito naman mga kaalyado, ito naman yung balita rin tungkol naman sa mga gustong maging running mate ni VP Sara. Tingnan natin ito. Ano ba yan mga yan? Sino ba yung mga running mate na yan? Posible maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, sino-sino sa mga kaalyado ng mga Duterte ang maugong na magiging katandem ni VP Sara? Within 4 sa malalapit na kaalyado ng pamilya Duterte ang tinitignang posibleng maging katandem ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Unahin na natin si Senator Amy Marcos na kahapon pa nga umugong yung Sara-Amy na tandem for 2028. Ayan, Imelda Marcos, gusto nyo ba yan? Ilagay nyo sa comment section. Ako ayaw ko niyan. Marcos yan basta Marcos, kawatan. Basta Marcos, salot. Basta Marcos, walang mabuting may dudulot sa sambayan ng mundo. Hindi na sambayan ng Pilipinas, pati sa mundo. Scam of the earth yung mga yan. Scam of society. So malabo na yan. Wag na yan si Amy. Ano na yan? Pagpahingahin na yan. Sino pa? Nariyan din yung posibilidad daw ng VP Sara at Senator Marcoleta tandem. Nariyan din yung VP Sara at Senator Bongo tandem. At yung isa pang tambalang titignan posible daw ay yung VP Sara at Senator Robin Padilla tandem. Pero mismo si Senator Padilla nung nakausap natin, ang sinasabi niya, ang pinupush niya talaga kahit saan siya pumunta ay yung Sara-Amy. Dahil nga naniniwala daw siya na panahon na para sa girl power sa 2028 presidential elections. Sino yan? Si Cayetano, si Marcoleta, si Chis Escudero. Sige, ilagay nyo na lang dyan kung sinong gusto nyo. Ako, palagay ko kung loyal lang talaga sa mga Duterte, tsaka magaling naman, dito ko kay Senator Robin Padilla. Bagamat nagsabi na sila na ayaw na niyang magpolitika sa 2028. Sana, Robin, tumakbo ka pa. Okay man yan, okay lang yan. Huwag mong isipin yung mga basher mo. Ganun talaga. Pagka politiko ka, may mga tao talaga na ayaw sa'yo. Pero nag-number 1 ka Si Bongo nag-number 1 Pero between you and Bongo, mas gusto kita. Mas gusto kita kasi alam namin na ang loyalty mo hindi lang sa mga Duterte, nasa bayang Pilipinas. So, mas gusto kita, Senator Robin. Sana ikaw na lang. Huwag ka nang alok ng kusino. Ikaw na lang para mas masaya. Pero kung isang Duterte supporter ang tatanungin, gaya ni Attorney Jimmy Bondok, tingin niya mas maayos o mas maganda na si Senator Robin Padilla yung maging katandem ni VP Sara. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag at paliwanag kaugnay niyan. Loyalty is the most precious commodity, And Robin has exhibited that. Makikita rin po natin talaga yung power ng sinseridad at yung talagang willingness to fight. Loyalty, Robin talaga yan. Robin talaga dyan. Medyo naka-apekto Naka-apekto kay Senator Bongo yung loyalty in terms of, hindi kasi siya nagpupunta ng dahig. Yun yung isang nakikita ng tao sa kanya na parang may something. So para sa akin between yung mga sinabi na si Marcoleta naman kasi masyado pa namang maaga. Yes, matalino si Marcoleta pero feeling ko hindi siya executive Hindi siya executive type. Palagay ko kailangan si Marcoleta ng Senado para sa mga makabuluhang paggawa ng mga batas. Ito naman si Cayetano, okay din. Okay man sa akin si Cayetano. Kaya lang hindi ko pa natatanggap yung 10K ayuda kaya pag natanggap ko na yun, sige, kakampanya ko na siya. Sino ba yung mga sinasabi nila na mga makakatandem niya? Basta ako para sa akin, sa mga makakatandem, Vice President man lang yan ang Vice President kasi wala naman talagang Wala naman talagang trabaho na gagawin yan. Kailangan lang ready lang siya to lead once yung Presidente is incapacitated. And kailangan safe si VP Sara kapag nanalo siyang Presidente. Kailangan hindi siya ipa-i-impeach. Yun ang importante sa lahat
yung walang pangarap na maging presidente ng hindi normal. O kasi baka mamaya niyan, she will suffer the same fate. Baka mamaya ipa-impeach ako si Amy Marcos yan. Siyempre Marcos pa rin yan. Mga ano yan, mga tuso yung mga yan eh. O baka mamaya niyan biglang mayroon na namang impeachment tapos si Amy yung naging presidente, patay na Marcos na naman. Walang ano yan eh. So para sa akin, okay sa akin si Robin, si Cayetano, pwede ako diyan. Si Bongo, siguro pangatlo sa akin si Bongo. Pero number 1 ko sa sa listahan ko. Pero either way, kahit sino yan, kahit sino man yan, ang vice president diyan. Gusto ko si Robin. Pero alam nyo, okay na pala ako kay Robin. Mas okay ako kay Cayetano na nandiyan siya sa Senado. Kasi nga, mas magiging kapaki-pakinabang yung utak niya. Matalino si Cayetano eh. Kayang-kaya niyang, maganda yung mga batas na pwede niya pang magawa. Tsaka si Marcoleta ganun din. So okay na yun. Total naman, vice president, hindi naman yan masyadong hindi naman kailangan masyadong matalino niya. Hindi ko sinasabing bobo si Robin. Pero mas matalino kay Robin itong mga sinasabi kong mga abogado na na mas makakatulong sa pagpapanukala ng mga ng batas. Pero ang maganda kasi kapag naisulong yung federalismo, si Robin yung vice president. So may integridad. Kung sakali man magkaroon ng federalism, vice president kasi yung magsisilbing caretaker ng bayan, tapos magkakaroon ng panibagong pagpili. So okay ako kay Robin. Even for the uncomfortable issues, no, he has taken on very sensitive issues such as gender issues and divorce, constitutional change. At mayan, sino ang nagsusulong na maging running mate ni VP Sara, sina Senator Marcoleta o Bongo? Si dating House Speaker Pantaleon Alvarez na ngayon ay chairman ng Partido Reforma ang nagsusulong ng Sara Marcoleta tandem sa 2028 presidential elections. Maaga pa pero nagbigay na siya ng suporta kay VP Sara dahil naipakita na raw nito ang kakayahan niya na harapin yung mahihirap na issue na may humility para tanggapin yung mga political realities. May disiplina rin daw si VP Sara na isa sa mga traits na hinahanap nila para nga daw maibalik yung public trust sa ating mga government institutions. Ang dala naman daw ni Senator Marcoleta ay yung kanyang malalim na experience sa politika at malinaw na prinsipyo. Kaya nga kung matutuloy daw itong Sara Marcoleta tandem ay magiging bridge daw ito para sa pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Pero bukod dyan, nakausap ko rin si Senator Bongo dun sa possibility na baka siya naman ang pwedeng tumakbong katandem o maging VP ni VP Sara sa 2028 presidential elections. Lalo't siya ang pinakamalapit, alam naman natin, pinakamalapit sa pamilya Duterte at kung maaalala mo, Jiggy, tumakbo na rin siya bilang presidente at vice-presidente noong 2021. Yun nga lang, nag-back out siya. So narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bongo. Kung muna natin pag-usapan yung politika po sa trabaho muna. Wag niyo muna pag-usapan yan. Si Bongo busy. Si Bongo na nga ng senador na lagi mo makikita nagtatrabaho, paikot-ikot sa buong Pilipinas. Wag niyo nang i-distract yung tao, kayo naman. Pabayaan niyo na muna sila. Maaga pa naman. Either way, either or. Either way, sino man ang magiging katandem ni Inday Sara. Si Inday Sara magiging presidente, yun ang pinaka-importante sa lahat. Yung magiging katandem niya, let's just cross the bridge when we get there. Antayin natin, sigurado ako, may mapipili yan si Inday Sara na karapat-dapat. Kasi tinraidor na sila Inday Sara ng maraming mga tao. Hindi, palagay ko naman, hindi na papayag si Inday Sara na maglalagay pa ng tao dyan na tatraidor sa kanila ulit. Palagay ko. So, abangan na lang natin. Abangan natin yung desisyon ni Inday Sara. But lahat ng ito, mga to, qualified to. Basta nasa Duterte block, qualified yan. Kahit sino pa yan. Basta si Inday Sara presidente, okay lang. Kahit si Banat Bay pa yung vice president, okay sa akin. Yun ang kailangan ng Pilipinas. Po naman po ang aking suporta sa kanyang desisyon. Sabi ko nga, isa naman po ang ating layunin dito, makabalik sa normal na pamumuhay ang bawat Pilipino. At mayan, sa ibang mga partido ay meron na bang pambato na umuusbong para sa 2028 elections? Alam naman natin, Jiggy, isa sa hinihintay natin yung United Opposition. Pero alam din natin na until now, they are in the process of choosing kung sino yung kanilang mamanikin for 2028 presidential elections. Bagamat, ang Liberal Party member at dating Budget Secretary na si... Ayun, mga bossing. Ang lupit.
So maaga, daming mga gusto nang tumakbo-takbo ha. Ito pag-usapan din natin to, sir. Ang haba ng vlog ko ngayon ha. O pag-usapan na rin natin si Abante. Putangin nito. Daming pinagsasasabi nitong ogag na ito. Kala mo naman importante siya. Sige nga, ano yan, ano mo Abante? Iniiyak mo. Sinasabi po ng ilan nating mga kababayan ay hindi kaya matakot na yung ibang congressmen na kalabanin siya at wag na lang bumoto in favor sa impeachment dahil baka balikan sila ng presumptive frontrunner ngayon sa 2028. Parang umiiyak to si Cheryl Cosing na agad. Parang umiiyak ka. Tatay ka ba? Tsaka, ba't matatakot yung mga congressman? Nakalabanin si Inday Sara? Ba't ba kasi nila kinakalaban si Inday Sara? Ay, ina niyan. Diyan kasi napaghahalata kayo, puro kasi kayo politika eh. Oh, ba't sila matatakot? Kung sa tingin nila, dapat nilang i-impeach si Inday Sara, di-impeach nila. O di ibig sabihin, kung yung pagdideclare ni Inday Sara na siya yung magtatakbong presidente, yung pagdideclare niya na yun, nakakatakot na para sa mga congressman, di ibig sabihin may ginagawa talagang mali yung mga congressman. Ito lang sasabihin nito ni Abante daw dapat dyan eh. Hindi naman natatakot mga congressman kasi wala namang ginagawang mali mga congressman. Kung makita ng mga congressman na dapat ma-impeach yung VP Sara, yun ang magiging desisyon nila. Kung hindi naman dapat ma-impeach, yun din ang magiging desisyon nila. Pero alam mo, sige, play natin to. Election. Hindi ko na aanin pa yung ibang pag-aakala na may ibang congressman, no? Palagay ko naman it would not be good. Tayo na, namuti na yung mga nito, mga bigote, kilay. Namuti na, malapit na rin to. O baka sunduin na rin ni Lucifer to. Delikado to ha. Na malaman ng taong bayan na magiging bengador ang ating Vice President. For example, ako, tinatakot na rin ako na baka ako balikan kung siya maging Pangulo ng Pilipinas. Well, hindi na po ako natatakot dun eh. I mean, Bago hindi ka naman importante. Abante, hindi ka naman importante. Sa totoo lang, wag nga kayong mga feeling main character. Parang babalikan kayo ni Inday Sara. Sino ba kayo? Kaya ang dami-daming aayusin sa bayang Pilipinas eh. Oo, madaming ayusin sa bayang Pilipinas. Ikaw, Abante, kung may ginawa kang kasalanan sa distrito mo, babalikan ka ng mga taga-distrito mo. Hindi ka importante, Abante. Sabi ko nga sa'yo, kahit magjakul ka araw-araw, hindi ka papansinin ni Inday Sara. every public official, kahit ako, should be accountable to the people that elected them. Anong should be accountable to people that elected them? Wala namang bumoto sa'yo. Talo ka eh. Yan ang kapal naman ng mukha mo magsalita tungkol sa people who elected them. Pinagsasasabi mo. Hindi ka nanalo sa distrito mo. Ang nanalo sa distrito mo, yung kapartido ni Isko Moreno. Tapos putang ina, ang tagal-tagal ng konsehal niyan, biglang na-disqualify dahil hindi daw Pilipino. Putang ina niyan, paano nangyaring ang tagal na naging konsehal niyan tapos biglang noong nanalo ng congressman, hindi na Pilipino? Kapal na mukha mo, Bante. Timigil nga kayo, pares kayo ng anak mo. Yun po ang nais kong sabihin sa lahat. Pero kung amin na po natin na numbers game din itong impeachment. Ito mag-interview si Cheryl. Kung ilan to nakakala mo tinitira sa tweet eh. 1/3, Yeah. Hindi ko kaya maapektuhan. Ganyan yung mukha mo. Pwede naman mag-interview na nakangiti, di ba? Hindi po kaya ma-apekto. Ganyan, ang pangit mo naman, ma'am. Yung bilang na kailangan makuha para magkaroon po ng development or ma-push po itong impeachment, yung 1/3 ng votes? Maaari. Member din po ako ng Committee on Justice. At syempre, bilang endorser, ako na magpapaliwanag ng sufficiency in form and sufficiency in substance. No? May naniniwala. Ayan. Diyan mo makikita na satanas talaga ito. Bakit? Wala talagang prinsipyo ito. Walang delikadesa. Imaginein mo, membro siya ng Committee on Justice. Tapos nag-i-endorso siya ng impeachment laban sa isang tao na pag-uusapan nila dun sa komite na miyembro siya. Di ba gago? Di ba nga yung katulad nga nung kay Senator Revilla, pinag-i-inhibit niya yung judge kasi nga yung judge kapatid noong abogado ni Yusek Bernardo. So dapat mag-inhibit talaga yung judge na yun. Di ba? Dapat mag-inhibit yung judge na yun, anak ng tokwa naman. Tapos ito, si Abante, miyembro siya nung committee na magdidesisyon kung ano ba to, sufficient in form and substance, yung impeachment, tapos siya nag-i-endorse ng impeachment. Di kagaguhan yan.
Putang ina, dilutong Macau talaga yan. Dapat hindi kayo nag-i-endorso ng mga impeachment, lalong-lalo na kung kayo yung miyembro at kayo magdidesisyon. Anong klaseng ano yan? Anong klaseng reputasyon meron niyang Committee on Justice dyan sa Kongreso? Basura talaga kayo. Wala naman ako that the Committee on Justice would look into the evidences and the facts. At naniniwala po ako na ito sa Committee on Justice talagang magiging positibo ang kanilang desisyon sa impeachment complaint na ito. Now, of course, hindi ko naman pwedeng sabihin yan sa ibang mga congressman natin. Pero the thing is, there were 250 that signed the first impeachment of the Vice President. Yes, may 250 na nag-sign at sabi ni Toby Chanko, ginamit na collateral yung presidential Yung ginamit na pang collateral o yung political capital ng presidente, sinabi na nga ni Toby Chanko yun. Wag mo sabihin na organic yung mga pirma na yun, nek-nek mo. Kaya nga hindi lumusot yan sa Senado Kaya nga kinwestiyon yan yung legality niyan sa Supreme Court dahil katarantaduan nyo So hindi dahil pumirma yung mga yan, naniniwala sila na may kasalanan si Inday, pumirma yung mga yan kasi binayaran. Pinangakuan ng mga budget. Sinabi na nga mismo ng mga congressman Lolokoy mo pa yung tao, napakasinungaling mo, pastor ka pa naman. And therefore, naniniwala ako, maaaring hindi pumirma ang iba. Pero I think that the one-third upang iyang makapasa sa Kongreso, palagay ko naman magiging maayos to. So kung idadaan po sa Justice Committee ay nakikita and being a member of that committee, ay tingin niyo may sapat na form at substance ito para umusad nga sa komite at hindi. Oh, yan. Sus! Hindi din daw siya susuporta kay Inday Sara. Okay lang. Huwag ka mag-alala, hindi rin naman sumuporta sa iyo yung mga taga 6 District ng Manila. Hindi ka importante, Benny Abante. Tandaan mo yan. Ilagay mo sa kokote mo yan, hindi ka importante. Kahit maglaho ka bukas, kaya nga pinapanalangin, sumunod ka na kay Akop. Kahit sumunod ka kay Akop bukas, maniwala ka. Yun lang ang mabuting magagawa mo sa buhay mo, yung pagsunod mo kay Akop ng mas maaga. Ayan mga bossing, maraming salamat sa inyo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Like and share itong ating video. Maraming salamat sa mga nanonood. O kung nagustuhan mo ito, share mo, i-like mo, tsaka mag-super thanks ka. Yung mga pera nyo, hindi nyo madadala yan sa kabilang buhay. Maraming salamat sa inyo. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami,
sa